For 11 years being a member of IMG, madami na akong nakausap na iba't ibang klase ng tao. Merong may pera, merong konti lang, iba't ibang klase ng tao. At majority sa kanila ay nahihirapang makaipon at maka-invest. So ano nga ba itong 5 dahilan na nakita ko na common sa mga tao kaya nahihirapan silang makaipon? Yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Except sa 5 reasons na babanggitin ko, ang madalas kong naririnig na dahilan bakit nahihirapang makaipon ay alam nyo na, hulaan nyo kung ano. Maliit ang sweldo or maliit ang kinikita. Lahat yan ang dahilan nila bakit nahihirapang makaipon. So hindi na yan natin isasama doon sa 5 na dahilan. Kasi valid naman po na dahilan yan. Mahirapan ka talaga makaipon kung kulang yung cash flow mo. Pero instead na magreklamo tayo at sabihin na, kasi madalas ko itong makita sa mga comment paano ako makakaipon? May 3 akong pinag-aaral, tapos ang sweldo maliit lang daw, wala na po tayong magagawa doon. Kailangan gumawa tayo ng paraan. Kailangan maghanap tayo ng solusyon. Hindi pwedeng ma-stuck lang tayo doon sa lagi natin sinasabi na marami ka pinag-aaral, maraming gastusin, nahihirapan makaipon. Kung okay lang sa'yo na wala kang ipon, go. Pero ang solusyon natin doon para makaipon tayo kung maliit ang kinikita is additional income. Aside sa maliit na sweldo, pag-usapan natin ngayon itong 5 dahilan bakit nahihirapan silang makaipon. So una, ang nakita ko na common sa mga nahihirapang makaipon is busy po sila. Aside sa maliit ang sweldo nila, most of them busy sa trabaho. Dahil busy po sila sa trabaho or busy sila sa kung ano man ang ginagawa nila, hindi sila nagbibigay ng time para mag-aral kung paano nila papalaguin yung pera nila at hindi rin sila nagkakaroon ng chance para magkaroon ng extra income. Pero hindi ako naniniwala sa busy kasi yung pinakamayamang tao nga sobrang busy, di ba? Pare-parehas lang naman tayo. Merong 24 hours sa isang araw. Tama po ba? Medyo real talk ang topic natin ngayon. Pasensya na kung matatamaan po kayo, pero gusto ko lang din po kayong matulungan para mabago po yung ating mindset. Hindi ako naniniwala doon sa busy. Siguro, hindi lang talaga priority na mag-ipon para sa sarili, para sa retirement, at para sa pamilya. Lagi ko itong sinasabi, madami sa mga Pinoy, majority ng Pinoy, nakafocus lang kung ano yung kakainin ngayong araw na to. Kung meron namang chance, may opportunity na mag-aral, may opportunity na maka-attend ang mga webinar para matuto kung paano makapag-invest ng tama, or may chance naman talaga na magkaroon ng extra income, may solusyon. Kung dun sa mga tao talaga na hindi sila nabigyan ng opportunity, valid naman, maintindihan ko. Pero kung busy dahil hindi talaga siya priority, yan yung isa sa dahilan kung bakit nahihirapang makaipon. Bakit nga ba? Bakit nga tayo busy? Baka busy tayo sa hindi naman magbibigay sa atin ng additional income. So yun yung kailangan nating i-reflect, internalize. Pangalawa na dahilan kung bakit nahihirapan silang makaipon is madami sa kanila stress. Ang natutunan ko, kapag stress ka, or according din sa study, kapag stress ka, the more nabili ka ng bili. Kasi parang pinupunan ng mga bagay, ng mga material na bagay o pagkain or anumang pagkagagastusan na hindi naman talaga kailangan, yung stress mo or yung pagkalungkot mo, basta yung mga bagay na negative. Kung stress ka, ang tendency, mag-shopping ka. Tama po ba? Bibili ka ng bagay na magpapasaya sa'yo. Isa yun sa dahilan kung bakit nahihirapang makaipon. Hindi actually maliit ang sweldo or kulang ang sweldo ang dahilan kung bakit nahihirapang makaipon, kundi stress sa trabaho or stress sa personal life. Parang naghahanap ng bagay na magtatanggal ng stress na yun. Kailangan nating i-change is yung baguhin, yung pinaka-root cause niya eh. Hindi naman dahil maliit ang sweldo eh. Ang pinaka-root cause is dahil stress. Diba? Yung emotional stress. Yun talaga
talaga yung kailangan nating ayusin. Kasi kapag hindi tayo stress, happy tayo, maliit na bagay lang, masaya na tayo. Hindi natin kailangan gumastos, hindi natin kailangan kumain ng sobrang dami kasi happy na tayo. Pero kung stress tayo, hanap tayo talaga ng paraan na makapagpasaya sa atin. Pangatlo, bakit nahihirapang makaipon is mali ang environment nila. Mahirap naman talagang makaipon kung ang mga kasama mo, mga kaibigan mo or office mate mo, yung 5 people na kasama mo parate, magagastos. Mga enabler. Yung parang pag nag-mall kayo, tapos nakita na merong sale, uudyukan ka, bili mo na, mura na. Naka-sale na yan, 50%, bilhin mo na yan. Deserve mo yan. Yan yung madalas natin sabihin, di ba? Deserve natin to. So kung mali ang environment po natin, kung belong tayo do sa mga community na magagastos, na hindi nag-iipon, hindi nag-i-invest, at gala lang ng gala or kaya kain lang ng kain, wala namang masama doon. Basta moderately lang dapat sana. Mahirapan ka talagang makaipon. Ang solusyon dyan, dapat paligiran mo yung sarili mo ng mga tao na gustong makaipon, ipupush ka na mag-ipon ka, na i-cheer ka na mag-ipon ka at mag-invest ka at matutuwa kapag nabayaran mo yung utang mo. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa IMG kasi part ako ng IMG kung saan ang community na to is savers, investors, and entrepreneurs. Gusto mo bang i-level up ang kaalaman mo about proper money management and investing your money? Kami sa IMG ay iniimbitahan ka sa aming free webinar via Zoom. Meron kaming schedule ng Monday, Wednesday, Friday ng 8 p.m. Philippine Time. Kung interesado kang matuto, message mo ako sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com para mabigay ko sa iyo ang Zoom meeting details. Pang-apat na dahilan kung bakit nahihirapang makaipon, which is ako din dati. Meron ako nito. Maliit ang psychological wallet nila. Ano ibig sabihin nito? Parang iniisip mo na, okay na ako na ganito lang yung income ko. Meron kang maling mindset about money. Parang pag nagkaroon ka ng maraming pera, sasama ka or magiging masama ang ugali mo. Basta meron kang wrong mindset about money na ang mga mayayaman, masasama ang ugali, ang mga mayayaman ay mga kurakot. Kung ang mindset mo or yung psychological wallet mo ay maliit, ganun ang tingin mo about money, mahirapan ka talagang ma-attract yung dapat blessings na para sa'yo. Kung ang gagawin natin, deserve natin na kumita ng malaki, kaya natin na kumita ng malaki, and words are very powerful. Kung gagamitin natin yung mga positive na mga words para ma-attract natin yung mga blessings, hindi enough na hard work lang. Syempre, dapat may faith ka, may believe ka sa sarili mo rin. Tapos, yun nga, positive yung attitude mo. Pag meron ka lahat ng ganun, yung blessings patuloy na lumalapit sa'yo. Instead na magreklamo na malitang sweldo, hanap na lang tayo ng solusyon na meron tayong control kaysa doon sa mga bagay na wala tayong control. So, isa rin yun, bakit tayo nahihirapang makaipon, yung psychological wallet natin. Mahirap po itong baguhin. It takes talagang time para mabago yung mindset natin. Siyempre, importante dyan yung nagbabasa ka ng libro about money para mabago mo. Kasi before, di ba, pag sinabihan ka na, uy, ang yaman-yaman mo na, sasabihin mo, hindi naman, parang ganun. So, tinatanggi mo na. Pwede mo sabihin na, ay, patungo na tayo doon. Malapit na. So, instead na itanggi mo, parang i-claim mo na. Pwede kang umasenso. At panglimang dahilan kung bakit nahihirapan makaipon ng isang tao is kontento na sila. Walang masama sa pagiging contented. Magkaiba po kasi yung gusto, simpleng buhay, pero may financial peace. Ibig sabihin, financially stable. Dun sa simpleng buhay, pero nag-i-struggle financially. Magkaiba po yun. So, pwede tayo maging simple, pero okay tayo financially. Kaysa dun sa simpleng buhay, sinasabi lang nila, kontento na sila, okay na ako na 3 beses kumakain, okay na ako sa ganitong buhay, pero masasabi mo ba yung salitang kontento ka na dyan, okay ka na dyan kapag meron nagkasakit, merong dumating na problema, nawalan ng trabaho? Masasabi mo pa ba yan? Siyempre, hindi na, di ba? Okay lang maging kontento, pero at the same time, you still dream big. Mag-goal pa rin tayo. Actually, connected yung maliit ang psychological wallet and yung parang tinanggap na nila na ganito na lang yung buhay ko, kontento na ako dito. Pinanganak ako mahirap, mawawala ako dito sa mundo,
tayo ng mahirap. Parang ang sakit-sakit sa pakaramdam noon. Kung meron kang chance ngayon, nalaman mo to, nakakapanood ka naman ng mga videos na pwede makatulong sa'yo, baka ikaw dapat yung mag-change, di ba, ng chain of poverty sa pamilya mo. Pwede mo yung baguhin para yung mga next generation, hindi na maulit sa kanila. Kasi marami ako na-observe na mga kamag-anak, kakilala, yun yung kinagisnan nila. Kasi hindi naman kami pinanganak na mayaman eh. Lumaki din po ako na nakita ko talaga yung kahirapan. May mga kamag-anak na ganun, tapos until now ganun pa rin. Kasi hindi nila binago. Hindi nila binago yung buhay nila. Hindi nila iniba yung path nila. Binaya lang nila kung ano yung nakagisnan na nila. Pwede nating baguhin yun. Huwag tayong maging kontento lang. Huwag tayong maging stuck lang sa hindi tayo makakaipon, nahihirapan tayo makaipon. Kailangan maghanap talaga tayo ng solusyon. Para mas lalong madagdagan yung ating kaalaman about proper saving and investing, meron po kaming webinar na ginagawa every Monday, Wednesday, and Friday ng 8 p.m. Pero kung ikaw ay nagsisimula pa lang, like beginner ka pa lang, gusto mo munang maintindihan yung mga money concept, attend ka po sa Monday. So Monday, ang topic namin is getting to know the basic financial concept or money concept. 8 p.m. din po yun via Zoom. 8 p.m. Philippine time. Kung gusto mong maka-attend sa mga free webinar namin ng MWF ng 8 p.m., comment ka lang po dyan ng ipon. Type mo dyan yung ipon para ma-message kita, ma-register kita sa webinar namin at mabigay ko sa'yo yung Zoom meeting details. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.